So in 1 John chapter 2, verse number 1. Okay, see, this is still the continuation of our series for this quarter, mga kapatid. 1 John chapter 2, verse 1 up to 2. The Bible says in King James Version, "My little children, these things write I unto you, that you sin not." Huwag daw po tayong magkasala. "And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous." Verse 2, "And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world." In Tagalog, umunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan din naman. Let's bow our heads. Lord, without you, Lord, again, we can do nothing. We need your presence to enlighten our lives, O Lord, in terms of your words, O Lord. God, lead us, Lord, into your will, and lead us, Lord, hallelujah, tonight as we continue to speak and believe and have faith in your words, O Lord. I pray let the blessings and grace of your words be upon us tonight. God, hallelujah again, hallelujah, Jesus. Let your spirit move in the midst of us. In Jesus' name I pray. Everybody say amen. Clap your hands to the Lord. Louder, hallelujah. Let the Lord be glorified tonight. Let him be glorified in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We exalt you, Lord Jesus. We magnify thy holy name, Jesus. Hallelujah. Glory to your wonderful name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. You may be seated. For the previous weeks that we dealt with the condition of the man. And throughout the quarter, mga kapatid, we would like to enlighten ourselves in the condition of the man. Gusto nating makita ang kondisyon ng tao, mga kapatid. Why? It is because we need to know the reason why we are believing. We need to know the reason why we are going to church. We need to know why we are rejoicing. So ang lahat ng mga binanggit ko, mga kapatid, it's because looking back on the very condition of man, that's the reason why you should be thankful. Yan ang dahilan kung bakit ka dapat maging mapagpasalamat. Yan ang dahilan, ang iyong nakaraan, ang kondisyon ng tao, mga kapatid, the original condition of man, and the effects of sin that brought another condition of man. That's the reason why kapag tayo nagpupuri, we are so emotional. We are so dedicated in our worship. We are committed in serving the Lord. And why is that? Because looking back on our condition previously, yun yung hugot, mga kapatid. Yun reason bakit ganun tayo maglingkod sa Diyos. And that is because of our condition. And that condition was changed by God. Binago ng Diyos ang kondisyon na yan, mga kapatid. Binalik ng Diyos ang kondisyon ng tao nung ito'y nilalang niya nung una. And because of sin, that original condition of man was
what do you call this, yung na alter. It was altered, nabago. It is because of sin. Now, because of that, mga kapatid, this quarter is dedicated to us, to all of us, to understand. I would like to speak to you today or tonight with a word coming from 1 John chapter 2, verse 1 up to 2, with a word that says, sin not. Sino may mga sinat? Walang may mga sinat. No? Sin not. Huwag tayong magkasala. And talking about kasalanan, mga kapatid, what really sin can do to a man? Ano ba ang kayang gawin ng kasalanan sa tao? Well, that's basic, mga kapatid, but we need to know the basics. We need to know and to understand what sin can do to man. Ano bang kayang gawin ng kasalanan sa tao? And we can say, kamatayan, hindi tayo makapasok sa langit. What else? Hindi kayang bilangin ng mga daliri mo sa kamay at sa paa ang kayang gawin ng kasalanan sa tao, mga kapatid. We can talk on the major effect of sin, but there are few that we don't know, mga kapatid. First and foremost, mga kapatid, though we know na somehow we know this is the effect of sin, one of them is lack of peace of mind. Ang kasalanan, kaya niyang alisin sa tao ang kapayapaan na ibinigay ng Diyos. From the beginning, God created man. God imputed the righteousness in everything. And when you are walking with the righteousness of the Lord, you are at peace with God. Making yourself peace with God is having peace on earth. Walking yourself at peace with God is having the peace of mind while you are walking on this earth. Bakit po? Sapagkat ang pakikipag-alit sa Diyos ay kawalan ng kapayapaan. At ang mundo at ang tao, mga kapatid, nung nilikha ng Diyos, may pamantayan ng Diyos sa tao. Meron siyang manual baga. Meron siyang purpose. May dahilan ng Diyos kung bakit nilikha ang tao. At kung ang tao ay hindi susunod sa dahilan ng pagkakagawa sa Kanya, hindi siya nagkakaroon ng kapayapaan sa lumikha sa Kanya. At kapag ikaw ay walang kapayapaan sa lumikha sa iyo, natural, wala ka na rin kapayapaan sa buong buhay mo. In Isaiah chapter 57 verse 20 hanggang 21, ang sabi ng Isaiah 57:20, but the wicked are like the troubled sea. Ang mga makasalanan daw ay parang, hallelujah, yung alon na magulo. A troubled sea, dagat na magulo, punong-puno ng alon, mga kapatid. When it cannot rest, hindi daw makapagpahinga. Whose waters cast up mire and dirt. Verse 21, there is no peace, saith my God, to the wicked. Walang kapayapaan ang makasalanan. Let's read that in Tagalog. Tagalog ba tayo dyan? Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay. Siya pwede maging payapa. At ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Tingnan niyo, mga kapatid. Magulo na, madumi pa. Di ba? Wala ka nang pera. Wala ka nang jowa. Pangit ka pa. Grabe naman yan, pastor. De joke lang, papatawa lang. Pinakamalas na tao. Di ba? De joke lang yan, mga kapatid. Wala namang ganong Kristiyano. Meron bang pangit na Kristiyano? Di kayo sure. De joke lang. Patawa ko lang kayo. Masyado kayong seryoso eh. Kayong lumingon. Nakakalata yung iba. Tingnan nyo yan, mga kapatid. Ang kanyang tubig,
Yung kanyang tubig maalon, magulo, pero ang tubig niya ay umaalimbukay ng burak at dumi. So meaning to say, wala na nga peace, puro trouble na nga, wala ka pang benefit na makukuha kapag ikaw ay parang tubig na walang kapayapaan. Anong sumunod? Sabi sa verse 21, walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos. It's not the pastor who said, it's not the church, it's not religion who said that. It's God. Sabi ng Diyos, walang kapayapaan ang taong masama. So, in short, mga kapatid, kung tayo ay nabubuhay sa mundong ito ng walang kapayapaan, let's check ourselves. And bakit natin tinuturo ito? We are all baptized in Jesus' name. Bakit natin sinasabi, ba't tinuturo ito? For us to understand what is happening to our friends, to our loved ones, to our relatives, to the people in this world, mga kapatid. Kaya magulo ang buhay, hindi alam ang pupuntahan, hindi alam ang direksyon, hindi alam ang kanilang plano sa buhay. It seems na para bang kung saan sila padparin ng alon, dun sila. Yun yung sinasabi ni Isaiah, mga kapatid. Na para silang dagat ng tubig na kung saan padparin, mga kapatid. Wala silang kapayapaan. And that is so serious, mga kapatid. Everybody say amen. That is because of sin. Sin also cannot be at peace with God. Kailanman ay hindi magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ang taong may kasalanan. Hearts and minds are affected if we are not at peace with God. Ang puso natin at ang ating isipan ay walang kapayapaan because we are not at peace with God. Kaya kung meron kang gustong maging kasundo, Diyos muna. Kapag kasundo mo ang Diyos, kasundo mo lahat, mga kapatid. Everybody say amen. Because it says in Philippians chapter 4 verse 7, the peace of God, which passeth all understanding, tingnan niyo sumunod, shall keep your hearts and minds. Kapag ang puso ng tao ay bagabag, kapag ang ang isip ng tao ay magulo, walang kapayapaan. Pero ang sabi diyan, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, mga kapatid, na ang kapayapaan ng Diyos, pag ito'y dumating sa iyo, yan ang mag-iingat ng puso mo at mag-iingat ng isip mo. Kaya ang puso mo ay payapa, mga kapatid. Pati ang isip mo malinis, maayos, mayroong direksyon. It is because of you don't commit sin with God. If you have this peace with God, kapag payapa ka sa Diyos, mga kapatid, mapapansin mo rin ang buhay mo, mga kapatid, kahit sabihin na natin hindi naman kasing blessed ng iba, hindi kasing dami ng blessing ng iba, pero masaya ka. Payapa ka na kahit anong oras na tumunog ang trumpeta at bumalik ang Diyos, ready ka. Yun yung kapayapaan. Yung sinasabi niyan, mga kapatid, and the peace of God which passeth all understanding. Which passeth all understanding. Passeth all understanding. Ibig sabihin, hindi maipaliwanag. Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog yan, mga kapatid. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip. Ano ibig sabihin masayod? Hindi maabot, hindi maunawa. Hindi mo maintindihan. Bakit ako payapa? Bakit masaya ako kahit na hindi kami mayaman katulad ng iba? Hindi kami sagana katulad ng iba? Bakit payapa ang buhay ko? Bakit parang ang saya-saya, parang ang gaan? That is because you are at peace. May payapa. Payapa ka sa Diyos, mga kapatid. Hindi mo ino-offend ang Lord. Yung offense ng Lord sa iyo, ni-remove mo. Tinanggal mo yung bagay na ayaw makita ni Lord sa iyo, kaya
peace kayong dalawa. Amen. Kaya pag mga kapatid sa simbahan, peace be with you. Wag sa kapwa. With God. Peace with God ka dapat. Lord, peace tayo. Ganyan. Ganyan. Pwede mong, yes, peace the Lord. Pag tayo ay namumuhay sa kasalanan, pansinin niyo mga kapatid, yung habit, parang baliwala sa atin mga kapatid. When we commit sin, it becomes habitual. At pansinin niyo, pag ikaw nagkasala, lahat naman makasalanan, amen? Alipin ka na ng kasalanan. Pag sinabing alipin, saan ka man niyang paikutin, ano man ang iutos mo sa kanya, ang utos niya sa iyo, ano ipagawa niya sa iyo, sunod-sunuran ka na. It is because sin can bondage you, can make you a servant. John chapter 8 verse 34, Jesus himself who said this, sabi ni Jesus Christ, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. So, master mo yung kasalanan. Ikaw yung servant ng kasalanan. Kapag nagkukumit ka ng kasalanan, nagiging alipin ka niya. At pag sinabing alipin, mayroon ng matinding bandage doon. Pag casual lang, wala, parang sumunod ka o hindi, casual pa lang. Ay huwag niyong paabutin mga kapatid kahit casual pa lang. Dahil ang kasalanan hindi titigil hanggat hindi ka maging alipin. Ang nature ng kasalanan, kaya niyang manggapi ng tao, kaya niyang maggumapos ng tao, kaya niyang maging master ng tao. That's the nature of sin. It will not stop until you die. That's the nature of sin. Kaya nga sabi kanina, di ba, may narinig tayo kanina, anong kayang gawin ng kasalanan? Kamatayan. Yes, that's the ultimatum. That's the highest peak ng reward ng kasalanan. But before going to that death, nakikinig po ba kayo mga kapatid? Bago tayo makarating doon sa reward ng sin, which is death, aalipinin ka muna niya. Hindi ka niya bibigyan ng kapayapaan. Aalipinin ka niya. Hihilahin ka niya kung saan niya gusto. Pagagawa niya sa iyo ang gusto niyang ipagawa sa iyo. Because that's the nature of sin. Sin will not stop until you die. But let me tell you tonight, mga kapatid, Jesus Christ came. Hallelujah. So that we have eternal life with Him. Kung ang kasalanan kayang tanggalin sa iyo ang iyong buhay, ang Panginoon pag dumating sa buhay mo, kaya kang bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun yung magkaibang reward, mga kapatid. But most of the people, that's why we need to hear this. Kailangan nating marinig ito. Bakit tayo kasi ang magsasabi sa kanila na your master is only kidding you? That your master, which is sin, will only give you death. Kamatayan lang ang kayang ibigay sa iyo ng master mo, which is yung kasalanan. But pag si Jesus Christ ang naging master mo, hallelujah, tanggal na yung kasalanan mo, hugas na yung kasalanan mo, may buhay na walang hanggan ka pa. Tayo po ang magsasabi noon sa kanila. Tayo po yung mag-share ng Word of God. Yung buhay natin, mga kapatid, ipinapakita natin sa kanila na we are already out of the mastery of the sin. Wala na tayo sa master natin dati na kasalanan. Ang master natin ngayon si Kristo na. Kaya nakikita nila sa atin yon. Kaya yung mga kabataan, katulad ninyo mga kapatid, yung ibang kabataan, you go to church. People can see you going to church. Nag-iisip ang mga tao. Imbes ang taong ito magpunta sa galaan, mag-ML na magdamag dyan hanggang sa lumabas yung mata nila. Nagpupunta sa church. So people becomes the witness
of your true master. Sila ngayon yung nakakakita na may bago ng master itong mga taong ito. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi man nila sabihin, I can tell you mga kapatid honestly, with whole conviction mga kapatid, coming from my heart, I can tell you this, inggit sila. Hindi lang nila masabi sa inyo na naiinggit sila. Sa tuwing sila nagsasaya, akala nyo talagang masaya sila. Hindi po mga kapatid. Pero pag nakikita ka nila mga kapatid, hindi bago ang damit mo, hindi maganda ang damit mo, pero alam nilang pupunta ka sa church, sila nag-iisip, sana all. Sana ako din, may tapang ako katulad niya na nagpupunta sa church. Well, kaya nga naririnig mo ito ngayong gabi mga kapatid because you need to tell them that they need to go to Jesus. Amen. This is the reason why we have church. The church is not just a place of socialism. It's not just a place of meeting. It's a place of what? Remembering the mission of Jesus Christ. And receiving the command of God and go and do the same kung anong ginawa ng Panginoon. Let's clap our hands to the Lord Jesus. Kaya yung familiarity, mag-ingat po tayo dyan mga kapatid. Nangupit ka ng piso o nangupit ka ng 1,000, pareha. Parehas na pangungupit yan mga kapatid. Hindi naman ako mapapansin ni mama kasi panay-panay ko to ng kinukuha ang piso. Piso-piso lang naman eh. Naging habit mo. Naging pamilyar sa'yo yung pangungupit. Kaya hindi mahirap sa'yo mangupit ng malaki kasi kaya mong mangupit ng maliit eh. Naging pamilyar ka baga. Diba? Halimbawa, a-absent ka sa simbahan, ayaw mong umatin ng gawain ng Panginoon, ang dami mong reasons. Hindi naman ako mapapansin. Marami naman sila dun eh. At saka isa pa, di naman, minsan lang naman ako a-absent eh. Alam niyo mga kapatid, saan ba nagsisimula ang pag-absent ng 1 buwan? Di ba sa 1 beses lang? Alam nga naman umabsent ka kagad ng 1 buwan bigla. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Yung paunti-unti. Yung sinasabi mga kapatid ng Biblia na a little leaven can leaven the whole lump. Ang konting, pampaalsa o yung yeast, ginagamit sa tinapay, kaya niyang paumbukin yung buong tinapay. Kunti lang yun. God is talking about the sin. Kaya kunti lang, patak lang, kasalanan, kaya niyang sirain yung buong pagkatao mo. Kaya wag natin mga kapatid, bigyan ng halaga ang kasalanan. Bagkus, let's try all our best and let's claim the promise of God. Magpahugas tayo sa Diyos, magpalinis tayo sa Panginoon. The Word of God is the one who will wash your sins and my sins. Ito ang tagahugas ng ating kasalanan, ang salita ng Diyos. Everybody say amen. The physical death, that is the poison of sin. Pag kinagat ka ng, medyo mainit Pag kinagat ka mga kapatid ng ahas, depende sa ahas kung ito'y poisonous o hindi. Tama? Pero the Bible says that the poison, that the sting, ano bang sting? Kamandag. Ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. So kung ikaw halimbawa ay may ginagawa at ang resulta niya na hindi kamatayan, hindi kasalanan yan. Kaya may sinasabi sa Apostol Pablo na mayroon tayong ginagawa na sa ikamamatay at mayroong hindi sa ikamamatay. Nakuha niyo ibig sabihin? So yung Apostol Pablo, sinasabi niya ito, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang sahod, sahod ba? Wages Kabayaran
Buti pa yung kasalanan, may sahod. May bayad. For the wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan yung ultimatum, yun yung bayad na ibibigay sa'yo when you continue in doing sin. Pero tingnan niyo yung sinabi, mga kapatid, ng 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. The sting of death. Yung kamandag ng kamatayan ay yung kasalanan. So ibig sabihin, kapag ikaw ay nagkakasala, that will be the result. 1 Corinthians chapter 15 verse 56. Yan, maliwanag yun. And the strength of sin, yun, nakuha, is the law. Tingnan niyo mga kapatid. The strength of sin is the law. Paano nangyari yung pastor? Kasi ang law, yung utos baga, yung law. Ang utos, ang law, yung sinulat ni Moses, yung sa Pentateuch, diba? Yung 5 book, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung 5 yan, nandun yung law. Pag binasa mo yan, malalaman mong makasalanan ka. So kapag ang law ay binabasa mo, ang salita ng Diyos ay binabasa mo, nare-realize mo na ikaw ay makasalanan. Kaya the strength of sin is the law. Kaya hindi mo alam na makasalanan ka o kasalanan yung ginagawa mo kasi hindi mo binabasa yung Word of God. Nakuha niyo ibig sabihin. So the more you listen to the Word of God, the more you know na ikaw ay makasalanan. Kaya ang law, it does not offer solution. Kasi nung unang panahon, yung law na binabanggit natin dito mga kapatid, yung sinulat ni Moses panahon na yon, ay walang remedy. Ngipin sa ngipin yon. Pag ikaw kaya nga, diba mga kapatid, sa kanila, pag nagkasala ng pamumusong, babatuhin nila mga kapatid, ng bato hanggang sa matabunan ito ng bato. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pag nagkasala ka, patay ka. Yun yung ino-offer. Walang ino-offer na resolution o remedyo ang law. Nakuha niyo ibig sabihin? Kaya may Old Testament. Yung Old Testament, nandun yung law. Kaya nga may New Testament, bagong testamento, kasi doon in-expound ng Lord na mayroong remedyo. Ang remedyo ay si Kristo. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nung unang panahon, kung nabuhay ka sa panahon ni Moses, sorry ka kung magnanakaw ka, putol kamay, patay ka. Hindi ka walang patawad doon. So paano na tayo mga kapatid na sumasalangsang sa kautusan? Walang resolution. But God made a solution. Ang Diyos gumawa ng solusyon. Kung sabi niya, mapapatawad lang ang tao sa pamamagitan ng dugo ng taong matuwid, walang matuwid. Wala kahit isa. Kaya ang ginawa niya, He made Himself as the solution. Bumaba siya, nagpakasakit siya. It's not simple, mga kapatid. Pwede ka namang gumawa ng bagong tao eh. Hello? Para kang bang gumagawa baga ng yung cellphone ba? Inaayos mong cellphone, 3210, ganyan. 5110. Yung two-liners, yung ganon. Yung mga Nokia, yung Bosch, yung unang panahon, may mga antena pa. Philips, ganon. Inaayos mong pilit. Pwede ka naman bumili ng bago. Touchscreen pa. Naku niyo ibig ko sabihin? Pero, hindi mo pinanghinayangan na ibuhos yung buhay mo para maayos lang yung cellphone na yun.
Inubos mo yung oras mo, inubos mo yung kayamanan mo, inubos mo. That is what happening to us. Kayang gumawa ng Diyos ng bagong tao, pero dahil sa pag-ibig niya sa tao, ibinuwis niya ang buhay niya para lang may ayos tayo. Imagine nyo yung mga kapatid, kayang gumawa. Isang pitik lang yung bagong tao, pero hindi. Bumaba siya mga kapatid. Even his own life, he suffered, he struggled. Why? Because of His love. Tapos tayo ayaw natin pansinin si Lord. Mga kapatid, kung marirealize nyo lang, ang totoong kondisyon ng tao, mga kapatid, hindi ka naliliban sa gawain ng Diyos. Yung pagpupuri mo, hindi na second, parang hindi na substandard. Ang pagpupuri mo, magiging aktibo, mga kapatid. Yung pagdalo sa gawain, lalapatan mo ng kaseryosohan, mga kapatid. Kasi alam mo yung kondisyon mo dati at kung ano yung in-offer ng Diyos sa iyo bilang kapalit. Ay naku mga kapatid, talagang kung ito ay maintindihan ng tao, naku, grabing ganda ng paglilingkod mo sa Diyos. Ewan ko na lang kung magkatisod-tisod ka pa. Oo, hindi mo papansin ng tisod eh. Kung ma-realize mo kung gaano ang isinakripisyo ng Lord sa iyo, hindi mo papansinin ng tisod, maniwala ka. Amen. Hindi mo papansinin niya. Kaya yung mga kahinaan, yung mga naninira sa iyo, yung mga katitisuran, wala yan. Kasi naintindihan mo. Si Kristo nagligtas sa akin, di naman siya eh. Di naman kayo eh. Ba't ko kayo titingnan? Si Kristo ang titingnan ko. Siya ang nagbuwis ng buhay, hindi naman kayo. Kaya susunod ako sa Diyos. O, ganun. Amen. Sana ganun tayo, maunawaan natin ito mga kapatid. Naku, napakagandang Kristiyano yan mga kapatid. Napakainam. Kainaman. Isang tunay, siyang peke din. So if we could imagine how man's condition appears before God, how man's appear before God, anong tingin na ngayon ng Panginoon sa tao because of this sin? Alam niyo mga kapatid, pag kayo lumalabas ng simbahan, lumabas kayo mamaya dito, may kanal dyan, sumilip kayo. May nakasilip din. Silipin nyo. Bababa kayo doon. O may dadamputin ba kayo doon? Mag-i-stay ba kayo doon? Ganyan ang itsura ng tao sa harap ng Diyos. Filthy rags. Madumi. We are all unclean. Isaiah chapter 64, verse number 6. But we are all as an unclean thing. Tignan niyo yung word na yan. Tayo ay mga hindi malinis na bagay. And all our righteousnesses, yung mga katwiran natin, are as filthy rags. Biro mo, marumi ka na, yung katwiran mo parang kasing dumi ng basahan. And we all do fade. Tayo ay nalalanta as leaf. O di ba? Parang dahon na nalanta at nahulog sa ano. And our iniquities is like the wind have taken us away. Parang hangin tayo, napapadpad tayo dahil sa ating mga kasalanan. Eh wala ka ng kwenta nun. Yung bang dahon na tuyo na nalaglag mula sa puno, anong kwenta niya? Ano? Pandagdag apoy din yun. Yun yung pakinabang niya. Pero yung pakinabang niya, wala na sa mundo at wala sa langit, sa impyerno. Kasi nandun yung apoy. Kaya wala talagang pakinabang. Sinabi din na, yan ang tingin ng Diyos sa tao. Tayo ay marumi. Tingnan niyo mga kapatid. Kaya yung iba parang nagmamatigas ay lumapit sa Panginoon. Tingnan niyo maigi, imagine niyo maigi yung mga tao, mga kilala natin, kaibigan natin. Wala silang alam. Blind talaga sila, as in wala. Walang simba-simba, wala. Pag pinag-uusapan ang Word of God, umaalis. Kasi nga, iba na yung master nila.
Yung master na nagsasabi, huwag kang makinig dyan, yan ay dagdag lang sa oras mo. Huwag kang makinig dyan, pag-aaksaya lang ng panahon yan, ng salapi o ng ano. Wag, mawawalan ka ng joy dyan, mawawalan ka ng happiness dyan. Magiging ano ka, magiging losyang ka dyan, magiging ano ka, dinumero ka dyan. Yan yung sinasabi ng master niya. Kaya lumalayo siya, pero hindi niya alam. Ang tingin ng Diyos sa kanya, dahil ganun siya, hindi siya isa siyang maruming basahan. Isang marumi na ayaw ng Diyos na makasama sa kanyang kaharian. Ganyan ang tingin ng Diyos sa atin. Jeremiah chapter 2, verse 22. For though thou wash thee with nitre, and take thee much soap, yet thine iniquity, kahit magsabon ka pa ng Dove. Ano pa? Kahit magpagluta ka pa. Magluta ba ang tawag? Doon yung papaputi. Ano pa? Koji. Silka. Aliwa-liwalag oh. Kahit magsabon ka ng marami, yet thine iniquity is marked before thee. Balat na yan. Hindi na matanggal yan. Kaya kapag may balat ako sa Lego. Kaya kahit ang kuskus ko dyan, dudugo na lang yan. Hindi pa matatanggal yan. Kung iba nakatingin sa Lego, hindi naghihilod si pastor. Abay, balat ko yan eh. Wala akong magagawa eh. Alam nga namang sisihin ko yung nanay ko, ba't ako may balat dito? Kaya kahit anong gawin ko kuskus dyan, hindi na matanggal yan. Balat yan eh. Nakukuha niyo ibig sabihin. Yan sinasabi ng Biblia. Balat mo na yan, marka mo na yan na makasalanan ka. Kahit magsabon ka pa, kahit anong gawin mo papaputi, hindi matatanggal yang karumihan sa iyo. Yan ang tingin ni Lord sa tao. Eh walang solution, pastor. Wala talaga. Matthew chapter 15, tingnan niyo mga kapatid. Verse 18 hanggang 20. But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart. And they defile the man. Tignan mo, yung lumalabas sa bibig natin, galing sa puso ng tao yon, galing sa puso natin, at yun ang nakakahawa. Kaya mag-ingat sa lumalabas sa bibig. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashen hands defileth not a man. Diba? Kung kakain tayo, mga Pilipino nagkakamay. Sino nagkakamay dito pag kumakain? Lalo pag ang pagkain nyo ay tuyo. Diba? Yung nako. Yung basta yung tuyo, yung mga boodle fight, yan. May nakita ko sa CCTV kaya na may kumakain. Masarap siguro yung ulam. May dalawang kumakain. Sabi ko, sinusum ko maigi, ano kayo ulam na? Masarap, sabi ko, nakaka-encourage naman mga kapatid. Pero mo yung comfort. I will speaking for everyone, yung comfort ninyo na nasa bahay kayo kumakain, habang kumakain kayo, nanonood kayo ng Netflix. Isinantabi nyo yon. Yung discomfort, bit-bit ninyo, makapaglingkod lang kayo. I'm very proud of that, mga kapatid. Diba? Yung iba, tsaka na ako, kakain muna kami. Magdi-dear muna kami bago umattend ng church. Ayun, kailangan komportable. Pero may mga tao, mga kapatid na they can put away all comforts. Amen. Di ba sabi nung may sumusunod kay Kristo, Lord, sunod ako sa'yo. Sabi ni Lord sa kanya, wala akong tulugan. Natutulog lang ako dyan. Wala nga akong unan eh. Di ba sabi niya, niyang ulo ko ay walang magpaghiagaan na unan. Walang comfort. Ibig sabihin, pag susunod ka sa Kanya. Sige lang, sabi nung Ganon ang ibig sabihin ni Lord. Pag susunod ka kay Lord,
huwag niyong isipin kagad yung comfort. Kasi yung isa pag, maglilingkod ako sa Panginoon para yumaman din ako. Para may ma-bless din ako, para may maawa sa akin. Kung ganyan ang ano mo, sa DSWD ka pumunta. Oo, meron. Samahan pa kita. Yan sa barangay, meron dyan sa City Hall. Kung tulong ang kailangan mo, sasamahan kita. Pero pag pupunta sa church, ang tulong pangalawa lang yan. Ang una ay yung paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang magdidirect ng buhay. Ang Diyos ang magsasabi ko anong mangyayari sa atin. Because we are the believers of Jesus Christ. We are not believers of men. We are believers of Jesus Christ. Kaya kapag susunod tayo sa Panginoon at hanap natin ay comfort, tsaka nyo na hanapin yan. Tsaka nyo na singilin si Lord yan. Si King Hezekiah nga nung siya mamamatay na, tsaka niya lang naalas, Lord, hindi naman siya nanginingil, pero sinabi niya, Lord, remember how I walk with thee with pure and perfect heart. Nakita niya, oo nga no. Kaya dinugtungan ni Lord yung buhay niya. Tsaka ka maningil pag may nagawa ka na. Wala ka pa ginagawa. Nangihingi ka na. May gawin muna tayo. Hindi ka pa nga nagsisisi ng kasalanan mo Ang tingin niya nga sa inyo dumi pa Ang tingin niya sa iyo ay maruming basahan pa Magpalinis ka muna. At pag malinis ka na, magpagamit ka. At pag nagpagamit ka, tsaka ka humingi sa Diyos. Amen. Di, pagagamit. Tapos gusto, comfort ka agad. Mga kapatid, walang ganun. May mga simbahan, may mga churches, mga kapatid na nag-uumpisa. Nung nag-umpisa tayo sa church, mga kapatid, talagang I did all my best. God knows. Ginawa ko lahat ng makakaya ko. Bible study dito, bisita doon. Panalangin dito, panalangin doon. Bigla na lang ako umiiyak, mga kapatid, sa kalagitnaan ng pag-aaral ko. Umiiyak ako, naalala ko mga pangalan. Hindi ko sabihin kung sino yung mga pangalan na yun. Pag naalala ko mga pangalan, umiiyak ako, mga kapatid. I'm not telling you this to brag. But I want you to understand what is a pastor. Yung bang nag-aaral ka, masaya ka nag-aaral, pag may sumagi sa isip mong taong pangalan ng tao, bigla ka na lang hahagulgul. Panginoon, iligtas mo ito. Panginoon, kausapin mo siya. Yung may groaning yung heart mo na ganon. Tapos babasa ka na naman, ibang pangalan na naman, papasok sa isip mo, maaalala mo na naman, mananalangin ka. Minsan, mga kapatid, umaabot ng 30 minutes na wala akong ibang sasabihin, Panginoon, niligtas mo ito, Panginoon, niligtas mo ito. Isang word lang yun. In 30 minutes talagang piniplead ko sa Panginoon. Pinapakiusap ko sa Panginoon. At mga kapatid, ang Panginoon di bumibigo, mga kapatid. Hindi ko na sabihin kung sino yun. Kasi kayabangan na yun sa part ng pastor. Pero God knows kung sino kayo. Isang araw pagdating sa langit, sasabihin sa'yo ng Panginoon. Yung pastor mo, yan ang nag-pray sa'yo for many, many hours. Pero hindi ko sabihin mga kapatid. Sinasabi ko just for you to know what's the role of the pastor. Hindi lang nangangaral ang pastor, mga kapatid, paglinggo. Hindi sabi nila laway lang puhunan ni pastor. Anong laway lang, mga kapatid? Minsan nga, wala nga boses yan Hindi po totoo yun na laway. Si pastor, laway lang po na. Tila nyo, hindi yan. Hindi. Akala nyo lang, mga kapatid. Hindi ko lang, pag kayo ay nagministro, mag-Bible school kayo, sponsoran ko kayo, mga kapatid, mag-Bible school kayo. Pag-sponsor ang church sa inyo. Diba? Malaman nyo doon, mga kapatid, kung ano talaga ang role ng isang pastor. Hindi naman pagka-graduate nyo, punta kayo dito, pastor, nag-graduate na ako, didebatehin na kita. Debate tayo. Ay, lumayas-layas ka na. Baka hindi kita. Pinag-aral ka para maging humble ka, maging hindi lalo yumabang. Mga kapatid, pag ganyan, mali yun, mali. Mali intention yan, mali yun. Amen? Kaya pag tayo naglilingkod sa Panginoon, kung gusto nating sumingil sa Diyos, mag-invest muna tayo. Ang una nyong i-invest sa Panginoon, buhay ninyo. Yung kaluluwa nyo, ipalinis nyo sa Panginoon. Yung cleansing ng Panginoon. Everybody say amen. So we are all separated because of sin. We are all separated from God. Kaya nga, mga kapatid, ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos is not ourselves but sin. Yun talaga, ang role ng sin is to give distance between man and God. Ulitin ko, mga kapatid, I want to say this in a practical way. Bakit ang tao natatakot lumapit sa Diyos? It's not because God
is a monster. God is, parang yung malupit, a cruel God. No. It is because the sin who masters us, the sin who in bondage us, yung sin, yung kasalanan na nag-alipin sa atin, binibigyan tayo ng maling notion about God. Because the sin or sin itself, the very mission of this is to put distance between you and God. Yan ang kanyang misyon. Paglayuin kayo ng Diyos. Yan ang misyon ng kaaway, yan ang misyon ng kasalanan. Kaya pag nakakaramdam ka na parang, ang layo ko na kay Lord, alam mo na ngayon yung sinasabi ko, na may kasalanang naglalagay sa inyo ng pagitan ng Diyos. Pag nakakaramdam ka ng ganun, mga kapatid, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Sapagkat hindi naman alintana ng Diyos, mga kapatid, yung laki o yung gravity ng kasalanan. Ang alintana ng Diyos ay yung kagustuhan mo na ikaw ay malinis at mapatawad sa iyong kasalanan. Amen. That's the intention of God. To draw us back again. Kaya nga may banal na Espiritu. That's why the ministry of the Holy Spirit is what? To remind you of God's Word. Siya yung nagpapaalala sa atin sa loob. Kasi walang kapangyarihan ng tao na maalala kung ano yung tinuro ng Diyos. Yung ating isip limited. Remember this, mga kapatid. Our minds are limited. Especially, yung madalas mong binabasa, yung madalas mong ginagawa, yung madalas mong iniisip, yun ang nagiging master mo. Alam ng Diyos na ang isip ng tao, mga kapatid, pag ito nasakop ng kamunduhan, hindi na makapasok ang salita niya. Kaya may ministry ng Holy Spirit. Hello? Kaya may ministeryo ng banal na Espiritu Santo. Siya yung magpapaalala. Yung utos niya nga daw, mga kapatid, pag ito wala kang Bible, paano na? Hindi mo na alam yung Word of God. Kaya nung unang panahon, 10 lang utos, hindi nga masunod. Kaya sabi ng Panginoon, isusulat ko na ang aking utos, hindi na sa tapyas ng bato, kundi sa inyong mga puso. Paano magawa yun? Banal na Espiritu. Kaya pag nakaka-receive ka ng banal na Espiritu, mga kapatid, hallelujah, sinusulat ng Diyos ang kanyang utos sa iyong mga puso. At pinaalala niya sa iyo. Kaya, kapag hindi naniniwala ang isang samahan sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo, anong kapangyarihan mo? Wala. Wala kang kapangyarihan para malabanan mo ang kasalanan. But the Holy Spirit, kahit no read, no write ka, mga kapatid, nakikinig ba kayo? Kahit no read, no write ka, mga kapatid, kahit wala kang pinag-aralan, pag napuspos ka ng Espiritu Santo, mga kapatid, papaalala sa iyo ng Diyos yung kanyang utos, ang kanyang salita at kagustuhan, at masusunod mo ito, mga kapatid. Kaya hindi naninino. God is no respecter of person. Hindi siya nakatingin sa ating background, sa pinag-aralan. Mga kapatid, kahit babaliw-baliw kung talagang yung pupuspusin ng Panginoon ng Espiritu Santo, mga kapatid, maiaayos ang isipan niyan. Because the Holy Spirit's ministry is to remind us of all the words of the Lord. Kaya sinabi niya, I am with you always. Paano mangyari? God is always with me. Word, Spirit of God. Everybody say amen. Kaya hindi mahirap turuan ng mga taong puspos ng Espiritu Santo. Tinan mo yung hindi napupuspos ng Espiritu Santo, naka-1 taon ka na ayaw pa rin magbabautismo. Pero minsan yan maka-attend, invite nyo sa simbahan. Pag naka-attend yan ng gawain ng Panginoon, tapos nakaramdam ng banal na Espiritu yan, tapos maipaliwanag mo sa Kanya. Tanggapin niya yan, kahit ilang linggo pa lang yan, mga kapatid. Pag tinanggap niya yung salita ng Diyos, pinaniwalaan niya, mapapansin mo, kahit bago lang yan, makakatanggap ng banal na Espiritu yan. Tapos yung mga teaching, dali niya ma-absorb yan. Kasi may tumutulong na sa kanya eh. Kaya bring them here. Even yourself, bring yourself to the church. Pakanasain mo, mapuspos ka ng Espiritu Santo. Kasi that will make you grow and grow and grow and grow. Everybody say amen. Let's clap our hands to the Lord. So the separation means that we all have no hope. When we are separated because of sin, we have no hope. Sige nga, isipin nyo nga.
magkakaroon ka pa ba ng pag-asa kung si Kristo ang tanging pag-asa, siya ang solusyon? At kung wala siya, mayroon pa bang iba? Imagine niyo lang yun. Man's condition has no hope. But because of Jesus, God created, He becomes our hope. The hope of glory. Amen. He is the hope of glory, mga kapatid. And then, in Ephesians chapter 2, verse 12, it says, that at that time, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. Yan ang kondisyon ng tao. We have no hope. Because the world is polluted na. Polluted na ang mundo, kaya wala tayong pag-asa, mga kapatid. Lahat ng meron sa mundo, mga kapatid, I can tell you, this is a pollution for our spirituality. Kaya kung tayo, mga kapatid, hindi magkakaroon ng pag-iingat sa ating pong relasyon sa Panginoon, I can tell you, isang araw, mamamatay ka sa polusyon ng mundong ito. Yung dumi ng hangin ng mundo na hinihigop ng espiritualidad mo, one day, you will see, mga kapatid, ikaw din wala na sa gawain ng Panginoon. Malayo ka na sa gawain. Iba na yung iyong pananaw. Puro galit yung lumalabas sa bibig mo. Puro hinanakit ang nararamdaman mo. Wala nang taong mabuti para sa iyo. Why? Because the world is polluting your mind. Ang nasa isip mo, hindi na gawain ng Panginoon. Ang nasa isip mo, yung kalayawan. Kung paano ka yumaman, paano ka kumita, paano ka makaisa, paano ka makalamang. Yan ang sinasabi na, yan ang polusyon ng mundo. Amen? Kaya sa tayo pupunta niyan, mga kapatid, we are all talaga separated from the Lord. But God knows all about this. Walang bagay na hindi alam ng Diyos. Everybody say amen. Walang makakaligtas sa mata ng Diyos. Amen? Wala. Wala, mga kapatid. The Bible says in Jeremiah 16:17, for mine eyes are upon all their ways. They are not hid from my face. Neither is their iniquity hid from mine eyes. Walang bagay na nakakaligtas. Sa Tagalog, tignan nga natin kung ano sabi na sa Tagalog. Sapagkat ang aking mga mata ay nanga sa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nanga kukubli sa aking mukha o nangalilingid man ng kanilang kasamaan sa harapan ng aking mga mata. Kita ng Diyos lahat. Walang lingid sa Panginoon. Everybody say amen. Kaya walang tao na nilikha ng Diyos na pwedeng makapagtago ng kasamaan laban sa Panginoon. Lahat kita ng Panginoon yan. At pag nakikita ito ng Diyos sa atin, everybody say amen. Pag nakikita ito ng Diyos sa atin, nagigrib ang Panginoon, nasasaktan ng Diyos. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, sa kasalanan. Hindi tayo ang inaayawan ng Diyos. Hindi ang tao ang kinagagalitan ng Diyos, yung kasalanan na nasa atin. Kaya lang, ang bunga ng kasalanan kasi, damay ang tao. Bagamat, kaya nga, binigyan niya ng solusyon yan, di ba? Si Satan, mga kapatid, talagang ibubulid niya sa impyerno yan. Ang impyerno, puro para po kay Satanas, hindi po para sa tao yan. Tingnan niyo sa Biblia, mga kapatid, hindi yan para sa tao, para sa demonyo yan. Pero kung sino yung mga sumusunod sa kanya, sino yung alipin ni Satanas, kasama niya doon. Alam nga namang gumawa ang separate ang Diyos ng ito pantao, ito pandemonyo. Pero impyerno lang, parehas na impyerno. Pala desisyon tayo, mga kapatid. Hindi po yun. Impyerno ay impyerno. It grieves the Lord. Genesis chapter 6, verse 6. It repented the Lord that He had made man on earth, and it grieved Him at His heart. Because God hates sin. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Psalms 11 verse 5, the Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence, his soul hateth. Ayaw ng Diyos sa magulo na kaluluwa. Ayaw ng Diyos sa kaluluwang puno ng violence. Because God's anger is provoked
when there is sin. Nagagalit siya kapag may kasalanan. Pag nakikita niya ikaw ay nagkakasala, napuprovoke mo. Ano sabihin ng provoke? Tagalog. Naiinganyo mo siyang magalit sa'yo. Pag ikaw ay nagkakasala, naiinganyo mo siyang magalit. Pinoprovoke mo siya para mo siyang tinutuksong magalit sa iyo. Romans 1:18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Yung galit ng Diyos na mula sa langit, pag nakikita kanyang unrighteous ka, nahuhold grabe yung galit ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sa Revelation, mababasa nyo, mayroon pong vials, mayroon pong may mga mangkok po na ibubuhos, isa doon sa mangkok, yung galit. Ibig sabihin, nagpipigil ang Panginoon, Pastor, yes, naghihintay ang Diyos ng tamang panahon, yung right judgment, mga kapatid. Pero napaka-patient ng Panginoon sa atin, salamat sa Diyos. Napaka-patient niya. Yung galit niya, pinipigil niya, mga kapatid. Grabe ang long suffering ng Panginoon. Nung binabasa ko yung sinabi ni Pedro, mga kapatid, sa 2 Peter chapter 3, verse 9, sabi niya, the Lord is not slack concerning His promise. Nangako ang Diyos ng judgment, di ba? Kung nangako ang Diyos ng eternal life, nangako ang Diyos ng judgment. Sabi niya, the Lord is not slack concerning His promise. Hindi siya, ang tawag dyan, nagbabaliwala sa kanyang pangako. As some men count slackness, kasi sabi ng iba, ganun nga daw. But the Lord is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Yung galit niya, pinipigil niya para makapag-repent ka pa. Nakukuha niyo po, mga kapatid. Tagalog nga, tinatin sa Tagalog. Kasi akala natin, naku, love na love ako ng Lord. Hindi ako nag-repent, pero okay lang. Mga kapatid, pagbuhos ng mangkok, ayan ka na. Doon mo makikita, meron ka palang bagay na hindi nahingi ng tawad sa Diyos. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod, pasyensyoso, nagtitiis si Lord sa atin daw, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Kasi kung talagang hindi niya napipigilan na ang kanyang galit, ano mas nangyari? Pahamak. No? Na ibig sa sino man hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Ibig sabihin, pag kumilos siya, pag hindi niya pinigilan yung galit niya, mapapahamak tayo. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yung kanyang palang pagpipigil, yung pala yung panahon ng pagsisisi natin. Paano kung sa panahon ng pagpipigil ng Diyos, hindi tayo nagsisi? Hindi natin nasabihan yung iba, magsisi na tayo ng ating kasalanan. At nung panahon na binuhos na yung galit, huli na, tsaka ka nagsisi, ay wala na. Amen. Ang Panginoon man din, mga kapatid, ay may sariling time frame. May sariling sinusunod na oras, sapagkat ang Diyos ay bound, mga kapatid, sa kanyang salita. Everybody say amen. Kaya nagtitiis lang ang Panginoon. Kaya nga ano sabi ng Biblia, the goodness of the Lord leads us to... so yun natatanggap, kaya nagtitiis si Lord muna para makapagsisi ka. Sa pagtitiis ng Diyos, may mga magagandang bagay na nangyayari sa'yo. Hindi dahil para bigyan ka lang ng maraming panahon na ikaw ay magtuloy-tuloy sa ginagawa mong hindi maganda. Kaya pala nagpipigil si Lord para dumaloy sa'yo yung goodness. At pag dumaloy na yung goodness, yun ang magdudulot sa'yo ng pagsisisi. Magtutulak sa iyo ng pagsisisi kasi nakakaramdam ka ng goodness bagamat makasalanan ka. No, sabi ng Panginoon, temporary lang 'yan. Pag hindi ka nagsisi ng iyong kasalanan, sa kabila na ang Diyos ay mabuti sa iyo, ang bagsak mo pa rin ay kapahamakan.
Diba? The goodness of the Lord leads us to repentance. Romans chapter 2 verse 4. Romans chapter 2 verse 4. You know, that the goodness of God leadeth thee to repentance. So, ibig sabihin, pag tayo ay nakakaramdam kayo ng goodness of the Lord, ang gusto ng Diyos magsisi. Bakit? Para saan? Para masiguradong hindi tayo mapahamak. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Ang inihintay ng marami, pero ayaw din ng marami. Alam niyo kung ano? Yung judgment day. Gusto rin ng marami yan. Lalo yung mga sumasampalataya sa Diyos. Pero ayaw din niya ng marami. Kasi alam nila, alam natin kung tayo ay handa o hindi. Handa ba kayo mga kapatid? Makasagot yan, kayo lang. Hindi ko man maisagot yan para sa inyo, pero kayo yan, mga kapatid na makasagot yan. Pero sigurado yan. Pastor, di ba ang paghukom, paano yan? Para sa lahat? Oo, lahat yan. Mapahudyo ka o mapahintil ka. Parehas yan. Kanina nagbabasa ako mga kapatid, may nabasa ako sa Romans chapter 2 verse 12. Sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, for as many as have sinned without law, shall also perish without law. And as many as have sinned in the law, shall be judged by the law. Sabi ko, ano yun Lord? Sabi ko, ano ibig sabihin ito? Kapag ikaw, Tagalogin mo nga, sister, tinan mo. Sapagkat ang lahat ng mga nagkasala ng walang kautusan. Ano yung mga walang kautusan? At ano yung may kautusan? Ang mga Hudyo ay may kautusan. Kasi sila ang mga Jewish people. Sa kanila lang galing yung utos, di ba? Sa kanila lang galing yun, mga Jewish people. Ang Gentiles walang utos. Kaya tingin nga sa Gentiles ay aso eh. Ganun. Kasi ang anak lang ay yung Hudyo. Ang maliban sa Hudyo, hintil na lahat ang tawag dyan, Gentiles na. Pero sabi dyan, ang mga nagkasala ng walang kautusan, sabi mga Gentiles, ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. At yung mga Hudyo naman na may kautusan, pag sila nagkasala, sa ilalim din ng kautusan sila, mananagot. Amen. Tanong, anong parusa sa walang kautusan? Alam nyo? Hindi. Wala kang kautusan eh. Kaya hindi mo alam. Pero yung sa may kautusan, alam yung parusa? Alam. Kasi may kautusan. Nakuha nyo? Kaya lang, ang tanong ganito, ano ba tayo? Pastor, Hudyo ba tayo o hintil? Kristiyano. Nagduda pa kayong dalawa. Nagtalo pa kayo. Magkaiba kayo ng sagot. Kristiyano. Kasi ang sino mang sumampalataya na kay Kristo, wala ng Grego, ni wala ng Hudyo, lahat tayo ay Kristiyano. Dahil, di ba? Kaya nga, pati nga yung Holy Spirit, nagulat sila sa Book of Acts, nagulat yung mga apostol, napunta sa Gentiles, napuspos ng Holy Spirit. Sabi nila, ibinibigay din pala sa Gentiles ang Holy Spirit. Kaya wala ng Jewish or wala ng Greek. Lahat ay Christian na. Basta believer ka kay Kristo. We're Christians na. Amen. Kaya ito, mga kapatid, kapag tayo ay naging Kristiyano na, hindi na tayo kasala sa paghuhukom. Bakit? Kasi, yung Kristiyano, yung Christianity, yun yung pagsisisi, yung paghuhugas ng kasalanan sa atin. Except a man be born of water of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kaya nga si Nicodemus, yung kinausap ni Lord, nagtataka si Nicodemus, hindi niya maintindihan kasi alam niya, ligtas sila kasi Hudyo sila eh. Pero hindi. Maliban na ito ay panganak sa tubig at sa Espiritu. Except a man be born again. Bagong katuruan na. Hindi bagong katuruan. Yun ang talagang yung summary ng lahat. That's the solution. Hindi solusyon na ikaw Hudyo, ligtas ka. Hintil, pahamak ka. Hindi yun. Hindi yun ang solusyon. Ang solusyon ay hindi Judaism. Ang solusyon ay Christianity. Ang solusyon ay si Jesus Christ. Siya yung solution, hindi religion, mga kapatid. Kaya ito tinuturo natin na ito, mga kapatid. Kung ito maintindihan ng tao,
kung anong ibig sabihin ng baptism? Mga kapatid, pag kayo nanghihina, alalahanin nyo, what is the meaning of baptism in my life? Meaning to say, you are previously a Gentile. And you are filthy. Marumi ka. Wala kang kwenta. But because you believe in God, you become a Christian. Hinugasan ka. At ikaw ay pumuti. Maging ang inyong mga kasalanan, sabi gano'n, ay kasimpulan ng ano masabi niyan? Kasimpulan ng crimson blood, ganyan. Pero ito'y papuputiin ng Diyos, kasimputi ng niebe. Di ba? So pinaputi ni Lord. Yung mapula mong kasalanan, pinaputi niya. Ginagamit ka niya, mga kapatid. White as a snow, biruin yung mga kapatid, kahit walang snow sa Pilipinas. Nakikita naman natin yan sa mga picture, mga kapatid, di ba? O di magkayod ka na lang, mga kapatid, ng ice. Tingnan mo puti. Ay, ganun, mga kapatid. Ganun kaputi ang tao kapag tayo ay hinugasan na ng Diyos at ginagamit ng Panginoon. At yun yung tatanggap ng buhay na walang hanggan sa langit, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya di natin maiiwasan, mga kapatid, ang judgment. Darating yan. At ilalayo tayo ng kasalanan sa kaharian kapag hindi tayo nagsisi ng ating mga kasalanan. Sinners who refuse to repent of their sins will not inherit the kingdom. Sinners will be included in the final judgment of God. Ang mga makasalanan, mga kapatid, sila ay mapupunta doon sa paghuhukom. Sa Book of Revelation, pag binasa niyo, mga kapatid, kikilabutan kayo. Nandun yung paghuhukom, mga kapatid, sa mga liko. Ang paghiganti ng Diyos ay darating sa kanila kapag hindi sila naniwala sa gospel. Maniwala tayo, mga kapatid, sa gospel. Walang mawawala sa atin, magkakaroon pa tayo. Yung ating pong mga ini-spend na oras, panahon, salapi, those cannot be compared to what are you going to receive in heaven. Yung investment natin ng oras, yung investment natin ng pera, yung investment ng kalakasan, kakayanan, hindi mo pwedeng ipantayan sa matatanggap mo. Amen. Alam mo yung parang kang pumulot ng bato, tapos nakapulot ka ng parang yung may putik-putik pa na rock na ganun. Tapos pumunta ka sa mall, sa Power Mac. Punta ka sa Power Mac. Binigay mo, pinalit sa'yo iPhone, MacBook. Wow! Okay to ah! Ganun lang, dumi lang yung binigay ko sa'yo. Ang binigay mo, napaka-useful. Yan yung ibig ko sabihin. Yung ating mga ginagawa, mga kapatid, na in-spend natin, mga in-invest natin, hindi mo pwede ikumpara sa pwedeng ibigay ng Diyos sa'yo doon sa kalangitan, mga kapatid. Magugulat ka. Ito pala yung inihahanda ng Diyos sa akin. Sa kabila ng mga, paatin-atin ko lang ng Bible study, pabigay-bigay ko lang ng kahit 20. Ang pinalit pala ng Diyos sa akin ay buhay na walang hanggan at kaharian. I might be so exaggerated, pero that's the only thing that I can explain that to my mind. Yun lang ang kaya ko ipaliwanag sa isip ko, na hindi kayang ikumpara lahat ng mga nangyayari sa atin sa mundo, mga struggles natin, mga hirap natin, mga hinakit natin, mga kapatid, pag yan ay ibinangga mo, ipinantay mo doon sa ibibigay ng Diyos sa iyo, makakalimutan mo lahat ng pait, mga kapatid, makakalimutan mo lahat ng sufferings mo dahil sa sobrang ligaya na ibibigay ng Diyos sa iyo. Amen! That's why Jesus came, because He's the only remedy. He's the only way to have those benefits. May tanong ako dito. Pwede mo bang i-picture yung condition ng tao doon sa panahon na yung taong merong yung lumpo na binuhat nung 4? Naalala niyo yan? Kung si Kristo ba ay wala doon, sa tingin mo magbabago yung kondisyon ng lumpo? Di ba? Meron siyang mga kaibigan na 4, dabar cards niya. Ito maganda. Kung ang dabar cards mo, ilalapit ka kay Lord, ay sige.
Yung dabard cards mo, binitbit ka, imbis na daling ka kay Kristo, dinala ka kung saan. Saan ka dinala? Nilayo ka kay Lord. Pero kung nilalapit ka kay Lord ng mga kaibigan mo, sumigi ka. Kahit ako magulang, alam ko ng kasama mo, dinadala ka sa Panginoon, sige, papayagan kita. Kaya kung kayo hindi kayo pinapayagan kasama sa mga kaibigan nyo, kasi nakikita ng magulang ninyo na hindi rin naman din karapat-dapat. Yung alam mo yung lalaki lumpo, bago kaya ang kondisyon ng buhay niya kung wala si Kristo? Wala. Habang buhay na lang siyang lumpo. Pero alam niyo, nung inihugos siya doon, nung inilapit siya doon sa Panginoon, nakita ng Diyos sa kanya, sabi niya, sige, nakita ng Diyos, hindi actually pananampalataya nung lumpo, nung apat. When Jesus see and behold their faith. Matthew 9 verse 2. Matthew chapter 9 verse 2. And behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed. And Jesus, seeing their faith, said unto the sick of the palsy, Son, be of good cheer, thy sins be forgiven thee. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Pero may nakita si Lord pananampalataya nung apat. Anong point ko dito, mga kapatid? Ang point ko dito, magbabago kaya ang takbo ng buhay ng lumpo? Una, kung hindi dahil sa Diyos? Hindi. Given na nandun ang Diyos, Sister Marmy, magbabago kaya ang buhay ng lumpo kung hindi dahil sa apat? Sino yung apat na yon? Sabi natin, ako. Tayo yon. Kaya kung hindi tayo magdadala ng lumpo sa harapan ng Diyos, hindi magbabago ang buhay ng lumpo. Kasi alam niyo, ang kinount ni Lord, ako nagulat ako, ang kinount ni Lord, yung faith nung apat eh. Kaya alam niyo si Lord, mga kapatid, hindi naman permissive. Will kasi talaga ni Lord eh. Ang will talaga ni Lord, may taong lumapit. Minsan nakikita ng Lord, yung taong lumalapit, parang medya-medya pa. Pero dahil ikaw na nagdala sa Kanya, sobra yung faith mo, sobrang burden mo, sa bahay pinapanalangin mo, lahat ginagawa mo, binibisita, tinatawagan, kinakamusta, tinuturuan mo, sinesiran mo, talaga nakita ni Lord yung faith mo, niligtas ng Diyos yun. Amen. God can change the heart of men. Kaya kahit may medya-medya yan, pero dahil sa faith mo, ay, ligtas siya. Kaya alam niyo mga kapatid, nasa atin din pala ang susi. Tayo yung apat na tao na yon, na kaibigan nito. Bring people. Don't just bring them. Alam niyo, bago niyo sila dalhin sa simbahan, dalhin niyo na sila sa inyong isipan. Gabi-gabi, araw-araw, panalangin yung pangalan nila. Banggitin ninyo. At kung may panahon kayo, bisitahin ninyo. Sira ninyo. Maniwala kayo mga kapatid, pag nakita ng Diyos yung faith nyo, maliligtas yung tao. Amen. Amen. Pag may bisita tayo dito mga kapatid, at ganyan, lapitan nyo na kaagad, kausapin nyo, makipagkaibigan kayo. Alokin nyo ng bautismo. Amen. May tao kasi sa Mother Church dati kapag ganyan, pag Sunday, tatabihan kaagad ng mga leaders yun. Maya-maya, Pastor, magpapabautismo na. Kay linggo-linggo may baptism dun eh. Hello? Sa atin, hintayin pa natin si Pastor mag-utos. Puntahan mo nga, Brad, sister. Baka gusto na magpabautismo. Huwag natin, sabantalahin natin yung pagkakataon. Diyan mismo pag Sunday. Kausapin na natin. Amen. I-persuade na natin. By all means, let us save some. Sabi ng Bible. May tubig naman doon. Bautismuhan kagad natin. Bakit? Kasi pag yan nakahulagpos pa yan, papayag ba ang master niyan? Hindi papayag ang master niyan. Aagawin ulit sa yan. May schedule mo baptism. Padating ng linggo, hindi dumating. Bakit? Itinakbo na ng master niya. Hindi papayag ang demonyo. Grab them. Let us grab them while they are marching towards hell. Agawin natin sila, mga kapatid. Let's teach them baptism. Kaya tayo mga leader, tayo na dito, pag-upo,
Share nyo, you need to be baptized. Hindi ito religion. This is for your obedience, blah, blah, blah. Turuan natin mga kapatid. Amen. Huwag tayong maghintay kung kailan sila magdidesisyon. Hindi, tayo yung apat. Tayo magbubuhat. Pag sinabing, ayoko magpunta. Walang magagawa yung lumpo ko, yung apat nagkasundo. Hindi, kay Kristo ang punta mo. Wala kang magagawa. Pag binitawan ka namin, di ka makakalakad. Kaya nasa amin ang pag-asa mo. Amen. Bitbitin natin sila. Dalhin kay Kristo. Pagdating doon, mga kapatid, anong ginawa ng Panginoon? Thy sins forgiven thee. Pinatawad ang iyong kasalanan. Hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa apat na nagbutas ng bubong, umakyat, naghirap, tumanggap ng mga pangungutya. Sila yung nagdala sa iyo dito. At dahil sa kanila, ligtas ka. Amen. Gawin mo sa anak mo, gawin mo sa kapatid mo, gawin mo sa magulang mo, gawin mo sa kaibigan mo. Tayo yung apat. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Let's all stand, hallelujah, in the presence of the Lord. We can feel the presence of the Lord in this place. Hallelujah. That's the only remedy we have. It's Jesus Christ. He died just to bring us back to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang bagay, mga kapatid, na nais kong iwan sa inyo in 1 Peter chapter 3 verse 18. 1 Peter chapter 3 verse 18. Tingnan nyo maigi, mga kapatid, before we pray. Tingnan nyo kung anong ibig sabihin ni Pedro dyan. Yung dating kondisyon ng tao at yung ibig niyang sabihin. Sabi niya, for Christ also hath once suffered for sins. The just for the unjust. Siya yung matuwid, tayo hindi matuwid. Siya yung just, tayo unjust. The just for the unjust. That He might bring us to God. Being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Tinan nyo maiging ministry ni Jesus Christ, mga kapatid. Dumating siya, nagsuffer siya, because He wants us to bring back to God. Kasi naputol nga yung relasyon, mga kapatid, ng Diyos at ng tao. Binabalik niya tayo sa Diyos. That's the ministry of the Lord Jesus. Yan din yung ministry natin, brethren. Let us help somebody to bring back to God. Amen. Huwag tayong masyadong maging kampante. Yung apat na magkaibigan, hindi naman na sila naging kampante lang dahil ligtas na sila or what. Malakas sila. Pwede nga silang hindi napansinin nila yung kanilang lumpong kaibigan eh. But they decided to help. And yung decision nilang tumulong, mga kapatid, natuwa ako kasi ang nakita ng Diyos, hindi yung faith ng tao, ng lumpo. Ang nakita ng Diyos yung faith ng apat. And the Bible says that it is impossible to please God without faith. Kaya na-please ng apat si Lord. Kaya sinave niya yung lumpo. Brethren, I want you to lift your hands towards heaven tonight. And I want you to pray that the Lord will be liken you into one of the 4 friends of this palsy man. Isa ka sa mga kaibigan ng lumpo. And I want you to raise your hands towards heaven and ask God, Lord, use me so that I can bring, hallelujah, a palsy man to your kingdom. Tulungan mo ako, Panginoon, na makapagdala ng lumpo sa iyong harapan. Makapagdala ng lumpo sa espiritual. Kalumpuhan, Panginoon, dahil sa kamunduhan. Nalumpo dahil, Panginoon, sa kawalan ng pananampalataya. Sa kawalan ng kapayapaan. Lord, hallelujah, may mga kaibigan ako, spiritually sila ay mga lumpo. Panginoon, gamitin mo ako, O Diyos. Hallelujah.
hallelujah, na sila, Panginoon, hallelujah, ay makalapit sa iyo. Gamitin mo ang aking pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo ako, O Diyos, bigyan mo ako ng karunungan, ng katapangan, Panginoon, na hindi alintanahin, Panginoon, ang sasabihin ng iba. Hindi alintana, Panginoon, hallelujah, ang pwedeng ikomento ng iba. Hindi alintana ang hirap, hindi alintana, Panginoon, ang mga sasabihin ng marami, kundi gagawin ko ang aking buong makakaya, Panginoon. Ano man ang hadlang, hallelujah, aking mapagtatagumpayan, sapagkat bitbit ko, Panginoon, ang lumpo na dadaling ko sa iyong harapan. Pipilitin ko, Panginoon, na maging malakas upang aking mabitbit sa iyo, Panginoon, ang lumpong hinahanap mo, O Diyos. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon. Gamitin mo ako, Diyos. Come on, church. Hallelujah. You can pray that to the Lord and make it more personal in your prayers.